Karamihan sa mga tao ay naniniwalang malalaman mo lang na meron kang diabetes kung magpapa-blood test ka. Pupunta ka sa doktor, kukunin ang resulta ng laboratorio at dun mo palang malalaman ang masaklap na balita. Naintindihan ko kung bakit ganyan ang iniisip ng marami. Sa loob ng maraming taon, iyan din ang laging sinasabi sa akin ng mga pasyente ko. Ako po si Dr. Paulo Garcia at mahigit 20 taon na akong gumagamot ng mga Pilipino. At ang natutunan ko, ang nakikita kong napapatunayan sa loob ng klinika ko linggo-linggo ay ito: ang iyong katawan ay matagal nang nagbibigay ng babala tungkol sa mataas na asukal sa dugo bago pa man lumabas ang anumang resulta sa lab test. At ang pinakaunang bahagi ng katawan mo na nagsasalita ang iyong mga paa. Ang dahilan kung bakit ko ginagawa ang bidyong ito ngayon ay dahil sa dami ng mga pasyenteng nakita kong pumasok sa aking klinika o mas malala isinugod sa emergency room. Nataglay na ang lahat ng senyales sa loob ng maraming buwan, minsan taon pa nga. Pero hindi nila alam kung ano ang tinitingnan nila. Ngayong araw, babaguhin natin yan. Noong 1 buwan lang may nakausap akong pasyente, si Mang Eduardo, 67 anyos, retirado, na maayos naman ang pamumuhay at pakiramdam niya ay malusog siya. Pumunta lang siya para sa isang routine check-up. Pero bago pa kami kumuha ng dugo, tinanong ko siya tungkol sa kanyang mga paa. Sabi niya sa akin, "Dok, medyo namamanhid po ang mga paa ko nitong mga nakaraang buwan. Akala ko dahil lang sa pagtanda." 4 na senyales na ipapakita ko sa inyo ngayon ay nasa kanya na. Nang lumabas ang resulta ng kanyang fasting blood sugar, nasa 214 ito. Meron na siyang diabetes at 2 taon na niya itong daladala nang hindi niya nalalaman. Kaya ngayon, gusto kong ipakita sa inyo ang eksaktong ipinakita ko sa pasyenteng iyon, 9 na senyales na nasa mga paa niya at nasa milyon-milyong paa ng mga Pilipino ngayon na halos walang nakakapansin kung ano talaga ang ibig sabihin. Para sa bawat isa, sasabihin ko sa inyo kung ano ang madalas inaakala ng mga tao, kung ano ang totoong nangyayari sa loob ng katawan ninyo at isang simpleng gawi araw-araw na makakapagprotekta sa inyo. Tinatayang isa sa bawat 5 Pilipinong may diabetes ang hindi man lang alam na meron sila nito. Milyon-milyong tao ang naglalakad ngayon na may tahimik na sakit na taunti-unting sumisira sa kanilang mga ugat, sa kanilang mga bato, kidneys, sa kanilang paningin, at sa kanilang mga paa. Ang magandang balita, isang napakamurang blood test lang sa laboratorio ang makakahuli rito ng maaga. Pero bago iyan, kailangan mo munang malaman kung ano ang hahanapin. Kaya simulan na natin. Senyales numero 1, at halos lahat ng pasyente ko ay naranasan na ito at bawat isa sa kanila ay binaliwala ito. Pamamanhid, pangingimay, o yung pakiramdam na parang tinutusok ng napakaraming karayom ang mga paa. Madalas sabihin sa akin ng mga pasyente ko, "Dok, namatay lang po yung paa ko. Nakadekwatro kasi ako ng matagal." At nangyayari naman talaga yun sa lahat minsan. Pero palagi kong tinatanong, madalas ba itong mangyari nang walang malinaw na dahilan? Dahil kung oo ang sagot, kailangan nating pag-usapan kung ano talaga ang nangyayari. Ang madalas at pabalik-balik na pamamanhid o pangingimay ng mga paa na tinatawag ng mga doktor na peripheral neuropathy ay isa sa mga pinakaunang senyales na matagal nang mataas ang asukal sa iyong dugo. Ang sobrang asukal na umiikot sa iyong dugo ay nagsisimulang atakehin ang pinakalabas na balot ng iyong mga ugat, nerves. Mabagal ang prosesong ito, kaya madalas itong hindi napapansin. Palagi kong ginagamit ang halimbawang ito sa aking mga pasyente,
Isipin ninyo ang inyong mga ugat na parang mga kable ng kuryente. Bawat kable ay may balot na plastik. Ang balot na iyon ang nagpapahintulot na makarating ng malinis ang signal mula sa inyong utak papunta sa inyong paa. Kapag palaging mataas ang asukal sa dugo, parang asido ito na unti-unting tumutunaw sa balot na iyon. Gumagana pa rin naman ang kable sa simula, pero nagiging malabo na ang mga signal. At ang paglabong iyon, iyan ang pangingimay na nararamdaman ninyo. Ayon sa mga eksperto, halos kalahati ng mga taong may diabetes ay nakakaranas nito. Ito ang pinakamadalas na komplikasyon at halos palaging nagsisimula sa mga paa. Ibig sabihin ngayon mismo, milyon-milyong Pilipino ang nakakaranas ng pangingimay na ito. At iniisip na wala lang ito. Huwag kayong tumulad sa kanila. Ang pangaraw-araw kong payo para sa bawat pasyente na lampas 60 anyos, 20 hanggang 30 minutong paglalakad araw-araw. Hindi kailangang tumakbo, maglakad lang. Ang paggalaw ang pinakamagandang magagawa mo para panatilihing dumadaloy ang dugo sa iyong mga paa at maprotektahan ang mga dulo ng iyong mga ugat at simulan ninyong bawasan ang asukal sa inyong pagkain ngayon mismo, hindi sa susunod na buwan kundi ngayon, senyales numero 2. At ito ang inilalarawan ng mga pasyente ko na pinakanakakabahala sa lahat dahil hindi ito umaatake sa araw. Umaatake ito sa gabi kapag nag-iisa sila at sinusubukang matulog at walang anumang bagay na makakagambala sa kanila mula rito. Marami sa mga pasyente ko ang isinisisi ito sa maghapong pagtayo sa init ng panahon sa Pilipinas o sa simpleng pagkapagod lang. At minsan yun nga lang talaga ang dahilan. Pero kapag sinabi sa akin ng isang pasyente na ang mga paa niya ay parang nakatapak sa baga o nagiinit, na parang sinusunog lalo na sa gabi, kapag nakahiga na sila, seryosong-seryoso ko yung pinapakinggan. Ang pag-iinit ng talampakan, lalo na sa gabi, ay isang klasikal at maagang senyales ng diabetic neuropathy. Heto ang nangyayari. Ang mga ugat nerves sa inyong mga paa ay nasira na ng sobrang asukal at ngayon ay nagpapadala na sila ng mga maling signal sa inyong utak. Nakakatanggap ang inyong utak ng mensaheng mainit, kahit wala namang mainit na nakadikit sa paa ninyo. Nagloloko ang mga ugat. Isipin ninyo na parang fire alarm na may sirang sensor. Hindi naman nasusunog ang gusali, pero tumutunog ang alarm dahil sira ang sensor. Ganyan mismo ang ginagawa ng inyong nervous system. Ang init ay hindi nanggagaling sa labas ng inyong katawan. Nanggagaling ito sa loob ng sirang tissue ng inyong ugat na humihingi ng saklolo. Ipinapakita ng mga pananaliksik na ang nakakapasong sakit sa paa ay isa sa mga pinakaunang iniuulat na sintomas ng mga pasyenteng kalaunan ay nade-diagnose ng type 2 diabetes, madalas 1 hanggang 3 taon bago pa malaman ang kanilang tunay na sakit. 2 gawi ang inirekomenda ko para rito. Una, uminom ng hindi bababa sa 8 baso ng tubig araw-araw. Ang tamang hydration ay tumutulong sa iyong mga bato kidneys na ilabas ang sobrang asukal at sinusuportahan ang mga tissues ng inyong mga ugat. Pangalawa, magdagdag ng maraming fiber sa bawat kain. Mga gulay tulad ng pechay, kangkong, sitaw at oats, pinapabagal ng fiber ang pagpasok ng asukal sa inyong dugo na eksaktong kailangan ng mga sirang ugat na iyon. Senyales numero 3, at kailangan ko ang inyong buong atensyon dito dahil
ito ang senyales na humihinto sa pagiging simpleng abala at nagsisimula ng maging tunay na mapanganib. Ito ang nagdadala sa pinakamaraming pasyente sa emergency room. Papasok sila at sasabihin, "Dok, nagkapaltos lang po ako dahil sa tsinelas ko. 3 linggo na ang nakakaraan. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagsasara." Naghintay sila. Inakala nilang gagaling din ito ng kusa. Karamihan naman talaga ng maliliit na sugat ay kusang gumagaling. Kusang, pero hindi kung mataas ang asukal sa dugo. Kapag palaging mataas ang inyong blood sugar, nawawalan ang katawan ninyo ng kakayahang magpagaling ng mabilis. Ang mga ugat na dinadaanan ng dugo, blood vessels, sa buong katawan kasama na ang maliliit na ugat sa inyong paa ay nagsisimulang sumikip at tumigas. Ibig sabihin nito, ang oxygen ang mga puting cellular white blood cells na panlaban sa impeksyon at ang mga nutrisyon na nagkukumpuni ng balat ay hindi makarating sa sugat ng sapat ang bilis. Nakabukalang ang sugat, walang proteksyon at napakabagal magsara. Isipin ninyong sinusubukan ninyong magdilig ng halaman pero ang hose ninyo ay nakatupi o nakabuhol. Nandiyan ang tubig pero hindi makarating sa dapat nitong puntahan. Ganyan mismo ang ginagawa ng mataas na asukal sa dugo sa sirkulasyon ng inyong paa. Nasa loob ng dugo ninyo ang gamot para gumaling pero hindi ito makarating sa sugat. At ang bukas na sugat na hindi nagsasara ay isang impeksyon na naghihintay na mangyari. Ang mga ulcer sa paa ng mga diabetic ay ang nangungunang dahilan kung bakit napuputulan ng paa o binti amputasyon ang mga tao daan-daang libo bawat taon sa buong mundo. Halos lahat ng iyon ay nagsimula sa isang maliit na sugat na binalewala. Pagkatapos ninyong maligo mamayang gabi, umupo kayo at tingnan mabuti ang inyong dalawang paa. Tingnan ninyo ang pagitan ng bawat daliri. Tingnan ninyo ang inyong mga sakong. Kung makakita kayo ng anumang hiwapaltos o sirang balat, hugasan ninyo ito ng banayad na sabon at tubig. Lagyan ninyo ng antiseptic tulad ng betadine at takpan. At kung hindi, di ito nag-iba o bumuti sa loob ng 2 araw o 48 oras, tawagan ninyo ang inyong doktor. Hindi sa susunod na linggo. Sa loob ng 48 oras. Senyales numero 4. At ito ay nagtatago mismo sa inyong paningin. Karamihan sa mga tao ay tinitingnan ito araw-araw nang hindi naiintindihan kung ano ito. Nakikita ito. Nandyan lang palagi. At halos walang nag-uugnay nito sa blood sugar. Nakikita ng mga pasyente na umiitim o namumula ang kanilang mga paa. At sinasabi nila sa akin, "Dok, nabilad lang yata sa araw ito o kaya naman matagal na talagang maitim ang balat ko sa bukong-bukong ankles." At maaaring totoo iyon, pero may isang tiyak na pattern ng pangingitim, lalo na sa paligid ng bukong-bukong na hinahanap ko kapag sinusuri ko ang panganib sa asukal sa dugo. Kapag humina ang sirkulasyon dahil sa mataas na asukal sa dugo, ang ibabang bahagi ng mga binti at paa ay hindi nakakatanggap ng sapat na sariwang dugo na puno ng oxygen. Dahil dito, nag-iiba ang kulay ng balat. Maaari kayong makakita ng pangingitim, malalim na pamumula, o minsan ay medyo nangingitim-ngitim na asul sa paligid ng mga bukong-bukong. Ito ay ang inyong balat na nagsasabing kulang ang daloy ng dugo sa bahaging iyon. Sa ibang pasyente, ang balat sa mga lugar na iyon ay numinipis at nagiging marupok, isa pang senyales na hindi nakakakuha ng sapat na nutrisyon ang balat. Palagi ko itong ipinapaliwanag sa aking mga pasyente ng ganito.
Isipin ninyo ang inyong dugo bilang isang delivery truck na nagdadala ng oxygen at pagkain. Ang inyong mga paa ay nasa pinakadulo ng pinakamahabang ruta ng delivery sa buong katawan ninyo, mas malayo sa inyong puso kaysa sa anumang bahagi. Kapag sumikip ang mga kalsada blood vessels dahil sa pinsala ng asukal, hindi na nakakarating ang mga delivery sa tamang oras. Ang balat na gutom sa sariwang oxygen ay nag-iiba ng kulay. Ito ay isang senyales ng paghingi ng saklolo na makikita ninyo ng sarili ninyong mga mata kung alam ninyo lang kung ano ang titingnan. Ang araw-araw na gawi na dapat gawin dito, 5 minuto ng pag-ikot-ikot ng bukong-bukong ankle circles, pagtitingkayad toe, races, at pag-uunat ng binti coffee stretches tuwing umaga. Kahit ang kaunting paggalaw na yan ay nakakatulong para dumaloy ang dugo papunta sa inyong mga paa. At kung hindi ninyo kayang mag-ehersisyo, ang bahagyang pagtataas ng inyong mga paa kapag kayo ay nakaupo o nanonood ng TV ay may malaking maitutulong. Senyales numero 5, at ito ang pinakakinagugulat ng mga pasyente ko dahil mukha itong napaka-inosente. Sa katunayan, maraming tao ang taon-taon nang meron nito at hindi man lang inisip na may kinalaman ito sa asukal sa dugo. Dok, nagbibitak po talaga ang mga sakong ko kapag malamig ang panahon. Tuyong balat lang po iyan. Palagi kong naririnig yan at oo, napakakaraniwan yan. Pero kapag ang mga sakong ninyo ay malala ang pagbibitak kahit nakalagitnaan ng tag-init o walang anumang lotsyon na tumatalab, kahit gaano karami ang ilagay ninyo, ibang usapan na yan. Ang diabetes ay umaatake sa autonomic nerves, ang mga ugat na kumukontrol sa mga automatikong proseso ng katawan na hindi na natin kailangang isipin. Isa sa mga prosesong iyon ay ang pagkontrol sa moisture at pawis sa ating balat. Kapag nasira ang mga ugat na ito, ang mga sweat glands sa inyong mga paa ay humihinto sa maayos na pagtatrabaho. Nawawala ng natural na basa o moisture ang inyong mga paa mula sa loob palabas. Walang kahit anong dami ng lotion ang makakaayos sa pinakaugat ng problema. Isipin ninyo ang inyong balat na parang pader na kailangang manatiling selyado. Kapag nasira ang mga autonomic nerves, ang semento sa pagitan ng mga blok ay nagsisimulang gumuho. Lumalabas ang mga bitak. At ang mga bitak na ito sa balat ng inyong mga paa ay hindi lang simpleng pampapangit. Ito ay mga bukas na pinto para sa mga bakterya at impeksyon. Sa isang paa na mahina ang sirkulasyon ng dugo, ang impeksyong iyan, ay maaaring maging napakadelikado ng napakabilis. Meron na akong mga naging pasyente na pumunta sa akin na napakalalim ng bitak sa sakong dumudugo na at sinabi nila sa akin na 2 taon na nila itong nilalagyan ng lotion nang walang nangyayari. Hindi iyan ang problema sa balat. Iyan ay problema sa ugat nerves. Ang hirap pagalingin na pagbibitak ng sakong ay malaking indikasyon ng pagkasira ng nerves dahil sa matagalang pagtaas ng blood sugar. Pahiran ninyo ng moisturizer o lotion ang inyong mga paa araw-araw bago matulog. Maganda ring gamitin ang pure coconut oil o virgin coconut oil na mabibili kahit saan dito sa atin. Pahiran ng maayos ang talampakan at sakong, pero huwag na huwag kayong maglalagay sa pagitan ng inyong mga daliri sa paa. Ang naiipong moisture doon ay magiging pamugaran ng alipunga o fungal infection at uminom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kailangan ng inyong balat ang hydration mula sa loob pati na rin sa labas. Gusto kong huminto muna tayo rito sandali.
Napag-usapan na natin ang 5 senyales at gusto ko kayong tanungin ng diretsahan. May napansin ba kayo sa mga senyales na ito? Sa inyong sarili o sa isang taong mahal ninyo, asawa, magulang o kapatid? Kung oo ang sagot ninyo, kahit isang senyales lang, pumunta kayo sa comment section ngayon at i-type ang salitang oo. Oo lang. Iyon lang ang kailangan ko. Binabasa ko ang bawat isang comment dito. Lahat kayo, kung meron kayong tanong, itanong ninyo. Kung nag-aalala kayo, sabihin ninyo sa akin. Iyan ang dahilan kung bakit ginawa ko ito, hindi para lang magsalita sa inyo, kundi para makipag-usap sa inyo. At kung nakikita ninyong may pakinabang ito, i-click ninyo ang like button ngayon. 1 segundo lang iyan at sasabihin nito sa algorithm na ipakita ito sa mas maraming Pilipinong nakatatanda na kailangang makarinig nito. Sige, ituloy natin. Senyales numero 6, at ito ay mas seryoso kaysa sa inaakala ng marami dahil hindi lang ito tungkol sa inyong mga paa. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari sa inyong mga bato, kidneys, kasabay nito. Halos lahat ng nakikita kong may ganito ay sinasabi sa akin, buong araw po kasi akong nakaupo o maghapon po kasi akong nakatayo. Ang paminsan-minsang pamamanas dahil sa gawain ay normal. Gusto kong maging malinaw dyan. Pero kung ang inyong mga paa at bukong-bukong ay palaging namamanas, swollen at nag-iiwan ng malalim na marka na medyas tuwing gabi, nag-iiba na ang usapan. Ang mataas na asukal sa dugo ay sumisira sa mga bato. Ang mga bato naman ang kumokontrol sa balanse ng tubig sa inyong katawan. Kapag nasira ang trabaho ng inyong mga bato dahil sa mga taon ng pagiging mataas ng asukal, naiipon ng tubig sa pinakamababang bahagi ng inyong katawan, ang inyong mga binti at paa. Ang pamamanas na ito na tinatawag na edema ay isang senyales na ang filtration system o salaan ng inyong katawan ay hirap na. Isipin ninyo ang inyong mga bato bilang water filtration plant ng inyong katawan. Bawat patak ng dugo ay dumadaan doon para malinis. Kapag sinira ng mataas na asukal ang mga salaang iyon, bumabara ang sistema. Ang sobrang tubig ay walang ibang mapuntahan kundi pababa. Ang gravity na ang gumagawa ng natitira. Naiipon ang tubig sa inyong mga bukong-bukong. Kapag idiniin ninyo ang inyong daliri sa namamagang bahagi at ang marka ay nanatili doon ng ilang segundo, piting edema ang tawag doon, at hindi iyon dapat balewalain. Kapag nagpapahinga kayo, itaas ninyo ang inyong mga paa sa ibabaw ng lebel ng inyong puso, kahit lagyan lang ng unan sa ilalim. Nakakatulong ito para hatakin pabalik ang naipong tubig papunta sa sentro ng inyong katawan at bawasan ninyo ang sodium o asin sa inyong pagkain. Mahilig tayong mga Pilipino sa toyo, patis, bagoong at daing. Ang asin ay nagiging dahilan ng pag-ipon ng tubig sa katawan na lalong nagpapalala sa pamamanas. Basahin ninyo ang mga label. Maraming delata, instant noodles at processed foods ang punong-puno ng sodium. At kung bago pa lang ang pamamanas hindi nawawala o lalong lumalala, mangyari po sanang sabihin ninyo agad ito sa inyong doktor sa susunod ninyong check-up. Huwag na ninyong hintayin na maging mas malaki pang problema. Senyales numero 7, ang pinakamadalas kong makitang namimisdiagnose o namamali ng unawa. Lalo na ang mga kalalakihan at sa panahong nalaman nila kung ano talaga ito, matagal na pala nila itong nararanasan at tinatakpan. Karamihan sa mga pasyente ko ay kalalakihang lampas 60 at ang palagi kong naririnig sa kanila halos walang mintis ay ito. Ilang buwan na po akong umiinom
ng ibuprofen para sa sakit ng paa ko, Dok. Akala ko po kasi rayuma o baka nabalian ako nung nagbabasketball ako dati. Daan-daang beses ko nang narinig ang kwentong ito. At minsan tama naman talaga sila. Pero minsan ang pananakit ay may ibang pinanggagalingan isang bagay na hinding-hindi gagaling kahit gaano karaming pain reliever ang inumin mo. Kapag ang mga ugat nerves ay nasira ng matagalang pagtaas ng blood sugar, hindi sila palaging namamanhid lang. Minsan nagiging hyperactive sila. Sa halip na mamanhid, nagsisimula silang magpadala ng biglaan at matinding signal sa iyong utak na para bang sobrang sakit nito. Inilalarawan ito ng mga pasyente bilang pakiramdam na parang tinutusok na kukuryente o parang hinihiwa ng mainit na kutsilyo ang kanilang paa. Madalas itong nangyayari sa gabi kung kailan walang ibang gumagambala sa pakiramdam. Isipin ninyo ang alarm ng sasakyan na nasira ng bahagya sa isang aksidente. Bawat ilang minuto, bigla na lang itong tutunog ng napakalakas ng walang dahilan. Walang nagnanakaw ng sasakyan, sira lang talaga ang alarm. Ganyan ang ginagawa ng sirang ugat. Nagpapadala ito ng mga alarm signal sa utak kahit na wala namang totoong nangyayari sa labas. Totoong-totoo ang sakit na nararamdaman, pero ang pinanggagalingan nito ay sira ang ugat hindi dahil may pilay o sugat. At ang pag-inom ng ibuprofen o mefenamic acid ay hindi nakakaayos ng sirang ugat. Ang ginagawa lang nito ay tinatakpan ang mensahe na desperately sinusubukang ipadala sa iyo ng katawan mo. At ang pagtakip sa mensaheng ito, ang huling bagay na gusto mong gawin kapag humihingi na ng saklolo ang inyong mga ugat. Bawat umaga, gumawa ng 5 minutong pag-uunat stretching ng paa at bukong-bukong bago kayo bumangon sa kama. Igalaw-galaw ang mga paa. Paikot-ikutin ang mga bukong-bukong. Hatakin ang mga daliri sa paa pabalik ng marahan. Padaluyin ninyo muna ang dugo bago kayo tumapak sa sahig. At gabi-gabi, bago matulog, bigyan ang inyong mga paa ng marahang 3 minutong masahe. Banayad na paghilot na pabilog sa talampakan at paakyat sa bukong-bukong. Pagpapasalamat ang inyong mga ugat. Senyales numero 8 ang nagsasabi sa akin kung gaano nakalala ang sitwasyon. Kapag nakita ko ito sa isang pasyente, alam kong matagal na ang pinsala at hindi na lang ito nagsisimula. At halos tuwing makikita ko ito, ang unang reaksyon ng pasyente ay, "Dok, bata pa lang ako, ganyan na yan." Sinasabi nila, "Palagi naman pong malamig ang paa ko, Dok. Lagi ngang kinukuha ng asawa ko yung kumot ko sa gabi eh." Natatawa ko kasama nila. Pero pagkatapos ay tinatanong ko, "Malamig ba ang paa mo kahit tanghaling tapat na mainit? Malamig ba kahit nakasuot ka na ng medyas at nakabalot ng makapal na kumot?" Dahil doon na ako nagsisimulang mag-alala. Ang mga paa na palaging malamig, anuman ang temperatura ng paligid, malamig sa kalagitnaan ng tag-init, malamig sa ilalim ng mabibigat na kumot, malamig kahit ang buong katawan mo ay pinapawisan, na ito ay isang matibay na indikasyon ng matinding paghina ng sirkulasyon ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan. Sumikip na o tumigas na ng husto ang mga daanan ng inyong dugo, kaya hindi na nakakarating ang mainit at dumadaloy na dugo sa mga dulo ng inyong mga paa. Isipin ninyo ang mga ugat ng dugo bilang mga tubo ng tubig sa inyong bahay. Kapag ang mga tubo ay nanikip dahil sa kalawang hindi makakarating ang malakas na daloy ng tubig sa pinakadulong gripo, ang pagiging malamig na iyon
ay hindi dahil sa klima natin. Ito ay tungkol sa mga tubo sa loob ng katawan ninyo. Ang pinakamagandang solusyon dito ay isang 30 minutong mabilis na paglalakad araw-araw. Hindi lang basta pasyal, kundi isang mabilis na paglalakad kung saan iginagalaw ninyo pati ang inyong mga braso. Pinipilit nito ang dugo na dumaloy papunta sa mga paa at binti, pinapatibay nito ang mga dingding ng inyong blood vessels. At sa paglipas ng panahon, maaari nitong ibalik sa ayos ang mga unang senyales ng paninikip ng ugat. Magsimula kayo sa 10 minuto kung parang masyadong mahaba ang 30. Ang mahalaga ay magsimula na kayo ngayon. Senyales numero 9. Ito ang bagay na halos walang nag-uusap, ang bagay na hindi ko pa nakikitang nakasulat sa mga polyeto, brochure sa ospital. Ang bagay na palaging nilalagpasan ng karamihan. Pero kapag nalaman ninyo ito, hinding-hindi na ninyo ito makakalimutan. Halos hindi ko na nga ito kailangan sabihin sa pasyente dahil madalas ay hindi rin nila napapansin sa sarili nila. Pero kapag sinusuri ko ang kanilang mga paa at binti, kung minsan ay mapapansin ko ang tahimik na pagkalagas o tuluyang pagkawala ng buhok o balahibo sa bandang ibaba ng binti at ibabaw ng mga paa. Titingin ang pasyente sa kanyang binti at sasabihin, "Aba, oo nga, ano ngayon ko lang napansin." At iyon mismo ang problema. Ito ay isang tahimik na senyales madaling hindi mapansin pero napakahalaga. Kailangan ng mga hair follicles ng tuloy-tuloy na supply ng dugo at oxygen para gumana. Kapag ang sirkulasyon ng dugo ay labis na nahirapan dahil sa matagal na pagtaas ng asukal sa dugo, ang mga hair follicles sa inyong mga binti at paa ay unti-unting hindi na nakakatanggap ng kanilang kailangan. Sa paglipas ng panahon, humihinto sila sa paggawa ng buhok. Ang pagkakalbo sa binti na iyon ay isang nakikitang marka ng pinsala sa ugat ng dugo na sa maraming kaso ay maraming taon nang nag-uumpisa. Isipin ninyo ang hair follicles bilang mga maliliit na halaman sa isang hardin. Kapag ang tubo ng tubig na nagdidilig sa kanila ay sumikip o nagbara, hindi agad mamamatay ang halaman. Unti-unti lang silang titigil sa paglaki hanggang sa matuyo. Ang hindi pagtubo ng balahibo ay ang mensahe na ipinapadala ng inyong katawan tungkol sa kalusugan ng inyong sirkulasyon. Isang mensahe na pwede ninyong makita tuwing titingnan ninyo ang inyong mga binti. Pagkatapos ng bidyong ito, tingnan ninyo ang ibabang bahagi ng inyong binti at ang ibabaw ng inyong mga paa. Kung ang balahibo ay mas manipis kaysa sa ibang bahagi ng binti, o kung wala na talagang balahibo, mag-schedule na kayo ng fasting blood sugar test ngayong linggo, hindi ngayong buwan kundi ngayong linggo. Halos 100 at 50 piso 100. At 50 piso lang iyan sa mga certified na laboratorio natin. O baka libre pa sa inyong barangay health center. Ang murang halagang iyan ay pwedeng magbago sa buong takbo ng inyong kalusugan at buhay. Napag-usapan na natin ang napakaraming bagay ngayon. 9 na senyales, 9 na pagkakataon para mahuli ang sakit bago pa man kayo nito tuluyang hulihin. At gusto kong maging tapat sa inyo tungkol sa isang bagay. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng aking trabaho ay ang umupo sa harap ng isang pasyente na dala-dala na pala ang lahat ng 9 na senyales na ito sa loob ng 2 taon at ngayon lang nila nalaman kung bakit. Hindi dahil wala silang pakialam sa sarili nila. Nag-aalala sila. Wala lang talagang nagturo sa kanila. Ngayon, nasa inyo na ang kaalamang ito. At gusto kong may gawin kayo dito.
Isa lang. Mamayang gabi, bago kayo matulog, umupo kayo sandali. Huminga ng malalim. Tingnan ninyo ang inyong mga paa. Pakinggan ninyo ako hindi lang bilang doktor ninyo, kundi bilang isang kaibigan. Ang ating katawan ay isang sagradong biyaya na kailangan nating alagaan. Ang bawat kirot, bawat pamamanhid ay hindi ibig sabihin na sumusuko na ang inyong katawan. Ito ay ang katawan ninyo na nakikiusap, nagmamakaawa, na tulungan ninyo siya dahil gusto pa niyang lumaban, gusto pa niyang makasama, ninyong lumaki ang inyong mga apo. Kayod kayo ng kayod buong buhay ninyo para itaguyod ang pamilya. Nagsakripisyo kayo, nagtiis. Ngayon panahon naman na para alagaan ninyo ang sarili ninyo. Ang pagtanda ay hindi parusa kundi isang pribilehiyo. Huwag ninyong hayaang nakawin ng isang sakit na pwede namang iwasan ang inyong kalayaan, ang inyong kasiyahan. Kung makakita kayo ng anuman sa listahang ito sa inyong paa, mamaya mangyari po lamang na kausapin ang inyong doktor bukas. Kung ang bidyong ito ay nagmulat sa inyong isipan, ibahagi ninyo ito, i-share sa inyong mga pamilya, mga kumpare at kumare at mga mahal sa buhay na posibleng hindi rin alam ang tahimik na nababalang ito. Mag-iwan po kayo ng mensahe sa comment section kung ano ang unang hakbang na gagawin ninyo bukas para sa inyong kalusugan. I-click ang subscribe button upang hindi kayo mahuli sa mga susunod pa nating kwentuhan tungkol sa inyong kalusugan. Ako po si Dr. Paulo Garcia. Patuloy po tayong maging maingat, maging mapagmatyag, at huwag pababayaan ang ating kalusugan. Pagpalain po tayong lahat